Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, love. Ayan. So, siguro ngayon, you will be in love, Aquarius. Baka ngayon, ang focus siguro ng iba sa inyo is love life. Maybe some of you, if you're still single, maybe building a new love connection with someone. Or baka ang iba sa inyo, baka nasa relationship na mismo. And, you are embracing, 'di ba, this gift of love, no, sa inyo ng divine. Maaari na you are going to be focused more on your person sa ngayon, kung ikaw ay may jowa na, kung ikaw ay may karelasyon na. And hindi lang 'yan, no, hindi lang ito siguro limited to people whom you love, no, na pagpapakitaan mo ng pag-ibig, ng pagmamahal, pag-aalaga, but also, no, the things that you love to do. Maaari na you are also going to embrace them, yung mga kunyari, mga kung anong passion ninyo, yung hobbies ninyo, mga ganyan. Anything that makes you happy. Also, maybe you are going to be focusing on that and appreciating that more na meron kang ganyan sa buhay mo. So, we have adversity. See the gifts in challenge. 'Di ba? Kasi nga, yung mga challenging situations na dumadating sa buhay natin, that is also a gift, that is also a blessing. Kasi, ano yan kahit meron discomfort na hatid sa atin yan, but there are so many things that we get from that. Marami tayong natututunan, 'di ba? Sa mga challenging situations na dumadating sa buhay natin, diyan tayo mas nagiging matatag, ginigising yan yung strength natin, yung courage natin, 'di ba? Dahil yan sa mga problema, nadidiscover natin sa sarili natin yung resilience, yung diskarte, 'di ba? Mas natututo tayo nailalabas ng mga challenging situations sa buhay natin. Yung mga katangian natin, kakayanan natin na hindi natin alam na meron tayo. Mga bagay na hindi natin alam na kaya din pala natin gawin. Kaya yung mga problema na yan, mga challenges na yan sa buhay, they are as good, 'di ba? As beneficial as those good things, beautiful things na binibigay sa atin ng universe. Kasi dito tayo nahuhubog, no, sa mga problema. Diyan lumalabas yung tunay nating pagkatao, kung ano ang kaya nating gawin sa buhay. Kaya they are also considered as blessings, 'di ba? So we have healing. Ayan, baka ang iba sa inyo dito, Aquarius, you are chosen by the divine to be a healer, to be the conduit, to be the channel, no, ng kanyang healing energy para maiparating mo, no, para maiparating ni divine universe sa mga tao ang healing through you, 'di ba? Kaya maaari, no, na you are a healer, maaari na alam nyo na you have the gift of healing, or ang iba din siguro dito, baka kayo din ang nangangailangan ng healing energy. So baka kayo yung merong mga issues sa katawan, merong mga mental issues, merong mga emotional issues na kailangan ma-address, no? So po pwedeng kayo ang nangangailangan din ng healing. So what else? By the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And maraming salamat din, no, for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. At kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Salamat. So, meron tayong Empress. Napakaganda. 8 of Wands and 7 of Swords. Ayan. So, si Empress is abundant and prosperous energy. Kaya napakagandang energy nito na related sa inyong kaperahang aspeto. Kasi maaari na meron ditong dadating na kaperahan sa inyo. It's either cold cash na marireceive ninyo, or baka meron kayong mga opportunity na dadating dito na magdadala sa iyo ng kasaganaan. No? Dito kayo magkakapera. This could be like a money path, no? Bagong money path or bagong income stream na dadating. Kaya
good luck sa iyo and congrats. Kasi napakagandang ninyo ito. Oportunidad na sisimulan ngayon. So, we have 8 of Wands. 8 of Wands is fast-moving energy. Kaya maaari na mabilis, no? Kung mayroong mga pagbabago sa buhay mo, magiging mabilis ang transition, magiging mabilis ang mga galawan ninyo, diskarte, pagdedesisyon, mga ganyan. Maaari din, ang iba sa inyo dito has the opportunity to travel. For some of you, this could be book na to. Matagal na tong nakabook na travel mo, or merong impromptu for some of you. No? O pwedeng yung travel na to na impromptu, could be, pwedeng sa trabaho. Diba? Baka merong seminar, kunyari, mga ganyan. May mga engagements, no, nagagawin ang siguro manager ninyo, mga ganyan. Pero kayo na lang ang ipapadala bilang representative, no? So, pwedeng ganun, no? Impromptu yung travel mo, hindi ito personal. Parang ganyan. So, yun, there could be a lot of good news na pwedeng dumating din sa inyo rito. So, kaya, kailangan handa ka for anything. Okay? You just need to be ready for anything, for any opportunity, or for any news na pwedeng dumating sa inyo para hindi na kayo nangangapa, hindi na kayo maaaligaga, diba? So, you need to be ready for anything. Physically, mentally, emotionally, diba? Dapat fit and ready kayo at all times. So, we have 7 of Swords. Mag-iingat po kayo. This is a warning para sa'yo. Kasi sa 7 of Swords, energy of liar, cheater, and stealer. So, baka meron ditong magsisinungaling sa'yo. Kaya mag-iingat ka na maging discerning ka. Huwag ka masyadong magtitiwala agad sa mga maririnig mo or sa mga sinasabi or sasabihin sa iyo ng mga tao. You need to verify that before na paniwalaan mo ito. Kasi sa panahon ngayon, 'di ba, maraming manloloko. So, wag mong bibigyan ng pagkakataon ng mga manlolokong ito sa buhay mo na magtagumpay sila sa gagawin nilang panloloko sa iyo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.